Noong taong 1990s, unang lumabas ang World Wrestling Entertainment at napakilala ang sport na wrestling. Naging maganda ang pagtanggap ng mga manunood, lalo na ng mga kalalakihan at kabataan na may edad na 12 hanggang 34 na taong gulang. Kinabibilangan ito ng mga karakter na kalalakihan na may malalaki at malalakas na katawan. Magandang umaga po. Ngayon ay makakapanayam natin si Mr. Vince McMahon, CEO ng World Wrestling Entertainment para sa launching ng sport na wrestling. Mr. McMahon, ano po masasabi niyo ng success ng wrestling show ng WWE? Magandang umaga sa inyong lahat. Maraming salamat sa support na binibigyan niyo sa aming shows. At patuloy niyo pong suportahan ang maglalakas at magtitibay naming players para sa darating na bakbakan. Abangan niyo po ang labanan ni Triple H at saka ni Andre Jacob. At may papakilala din kami ang misteryong si Misteryo. Kaya mas magiging exciting ang susunod na episode. Sa taong 2001 to 2005, kinaharap ng WWE ang pagsubok sa kanilang kumpanya. Dahil sa kompetisyon sa ibang shows katulad ng reality shows na Survivor, Fear Factor at Jackass, pati na rin ng ibang sports. Dahil hindi rin naging effective ang launching ng Football League sa taong 2001. Marami din sa kanilang sikat na wrestlers ang nag-aartista na, kaya nahirapan silang kumuha ng mga bagong wrestlers, kaya nagkaroon ng board meeting. Mag-view po tayo lahat po. Hindi na ready sa inyo sa wrestling competition dahil sa mga bagong reality show. Lalo na patunay sa masa ang Survivor, Fear Factor at Jackass. Kaya dapat nakita na action mo. Hindi din naging maganda ang resulta ng launching natin ng Football League. Masyado tayong maraming kompetensya. At aside from that, nag-artista na rin sa halibut ng ating mga famous wrestlers. Ano pa ba pwede natin i-enhance sa strategies natin? Kailangan natin ng something new na may offer sa audience at wider connection para mas malayo maabot ng ating show. Any suggestions? Since karamihan sa mga manonood natin ay mga lalaki, why don't we create and introduce female wrestlers? We can also look up to female wrestlers for inspiration as the body figure and looks. That's a good idea. Since yung iba nating wrestlers ay nag-aartista na, let's make use this opportunity na dito sila unang nakilala sa wrestling. And incorporate natin sa mga kontrata nila na pwede silang kuning artista. With the provision na mapopularize ang WWE. Since we are here to provide training, we will have a percentage income sa bawat shows nila. Okay po, sir. We'll work on the feasibility study on this. And tutukan namin sa strategic planning. Kailangan paghandaan ito. We'll work na din sa mga legalities involved na din sa kailangan. Find possible strong partners and networks na pwede natin makolaborate to reach wider audience. Habayan din natin ng development ng technology. And we will talk in audience ng mga kabataan. Para kuha ulit natin ang interest nila sa wrestling. Isa sa naging strategiya ng WWE ang makipag-collab sa ibang kumpanya tulad ng Roblox. Nag-develop sila ng wrestling video game na tinatawag na SmackDown at Raw. Inilaunch ng World Wrestling Entertainment in collaboration with Roblox and SmackDown at Raw. Ito ay mga wrestling video games na patok sa mga bata. Interviewin po natin ang ilan sa mga kabataan dito sa New York Street. Excuse me, ano pangalan niyo? Ako po si Chira. Ako po si Rhea. Naglalaro ba kayo ng SmackDown at Raw? Ano masasabi niyo dito? Sobrang gusto namin po ang mga video games na yan. Nakapag-customize kami ng mga characters na gusto namin. Opo, at saka maganda ang features niya. Maraming
Naging matagumpay ang collaboration ng WWE at Roblox. Congratulations sa ating SmackDown at Raw Video Game Ranking. Congratulations. Good job, Steve. Good job. We will have to prepare our next steps para sa next round natin. Now, congratulations everyone. Para maging sustainable at hindi mamatay ang wrestling industry, ipinalabas nila ang bagong imahe ng wrestling kung saan may mga babae na nakikilahok sa wrestling sport. Another major success na naman ang launching ng women wrestling under WWE. Makakapanayam natin ngayon ang isa sa most female wrestlers na si Miss Ronda Rousey. Hi ma'am, maaari mo pong i-promote ang shows niyo? Hi! Salamat sa suporta niyo sa female wrestling. Abangan niyo po ang laban ko bukas. Pinaghandaan ko po itong laban na ito kung saan may papakita ko ang aking new fighting moves. May pelikula din po ako sa Hollywood na kung saan may showcase ko ang aking wrestling trademark move sa action movie na ito. Wow, excited na kami. In line with this, nagpormahan din ng partnership ang WWE at Roblox. Makakausap din natin ang isa sa mga CEO ng WWE. Ms. Stephanie, ano pong masasabi niyo sa success at new image ng WWE? Well, lahat ng ito ay pinagplanuhan at pinagkababuan ng aming team and partners for a long time and wrestling industry. We are reaching out a wider audience. Hindi lang kami mapapanood sa isang channel lang. We are also available in online at sa YouTube. You can now stream online anytime, anywhere. Maaari din mapanood online ang na-miss yung episode. May ipapagkalala din kaming kaabang-abang na characters na siguradong masusubaybayan nyo not only in WWE but also in Hollywood. Ang mga naging solusyon ng World Wrestling Entertainment sa mga pagsubok sa kanilang kumpanya ay ang mga sumusunod. Pakikipag-collaborate sa ibang kumpanya tulad ng pag-launch ng wrestling video games kung saan nakipagsabay sila sa pag-unlad ng teknolohiya. Ginamit din nilang strategy ang paglabas ng mga bagong karakter at bagong pakulo sa wrestling sa pamamagitan ng pagsalin ng kababaihan sa industry. Ginawang oportunidad ng WWE na mas sumikat pa sila ang mga wrestlers na nag-artista dahil sa kanila nagsimula at makilala ang ibang Hollywood stars. Pinalawak din nila ang kanilang koneksyon at network sa pamamagitan ng online platforms at social media.